ang sa Lubang Island, Batangas, Marinduque, rest of Palawan, Burias Island, Masbate, at Picao Island sa may bandang Luzon po yan. Sa Visayas, storm warning signal number 2 sa Negros Provinces, Cebu at Biliran Island. Storm warning signal number 1 sa Metro Manila, Bataan, Cavite, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Samar Provinces, Leyte Provinces, Camotes Island, Bohol, Siquijor, Camiguin, Surigao del Norte, at Dinagat Province. So ano po ang inaasahan natin sa mga oras ito? Sa susunod na mga araw, inaasahan po nagdadaan sa Calamian Group of Islands mayang gabi between 8 to 9 p.m. At pagka patuloy siyang kumikilos sa 40 km per hour at west-northwest direction, around 10 p.m. po ay nasa West Philippine Sea, itong mata ng bagyo. Inaasahan natin na mag-exit siya o lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga around 10 a.m. So, ganun pa rin ang dami ng ulan na may bibigay ni Bagyong Yolanda, 10 to 20 millimeters kada oras or heavy to intense rainfall. So, sigurado makakaroon tayo ng flash flood and landslide, lalo po sa mga lugar na prone po sa pagbaha and landslide. Within the 400 kilometers diameter out of 600 kilometer ng bagyo. Mahalo pa rin ang ating mga karagatan kahit na po wala pong public storm warning signal sa buong seaboards ng Northern Luzon at sa eastern seaboards ng Central Luzon. So, ibig sabihin ay bawal mo na pumalaw sa mga lugar na may sa seaboards ng Northern Luzon at eastern seaboards ng Central Luzon. Inaasahan pa rin natin na magkakaroon pa rin tayo ng storm surges. Ito yung biglang malalaking alon dulot ng bagyo sa Panay Provinces, Palawan at Mindoro. So, sa mga lugar po na kataas ang public storm warning signal, inaasahan pa rin natin magkakaroon ng pagbaha at paggunong lupa. At doon naman po sa mga nakitira sa coastal areas, kung saan nakataas po ang public storm warning signal number 4, 3, and 2, sigurado po tayo makakaroon po tayo ng mga storm surges o biglang malaking alon. Kaya lang inaasahan ang gradual improvement of weather, lalo po sa mga lugar, sa mga naapektuhan o maapektuhan ng bagyo, bukas pa ng hapon. Inaasahan po natin yan. So, ito po yung panahuling update sa bagyong Yolanda. Kung may tanong po kayo, pwede kayo magtanong. Sir, wala na bang tsansa na magtagal pa siya o kaya'y bumalik, lumiko? Wala na pong tsansa na bumalik o bumagal dahil wala pong nakaharang sa bandang west ng bagyo. Wala pong nakaharang dito. Kaya patuloy siya magkikilos west-northwest hanggang lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Wala na pa yung LPA na namamataan? Wala po. Wala tayong namamataan na panibagong LPA. Paglabas ni Bagyong Yolanda, inaasahan po natin na amihan ang makakapekto sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. Sir, clarify lang po. Humina po ba yung bagyo tsaka lumakas o na-maintain niya yung kanyang? Na-maintain niya kanyang strength. 215 km per hour ang maximum sustained winds ng bagyo. At ang gustiness ay ganun pa rin 250 km per hour. So na-maintain po niya kanyang lakas habang binababay niya itong area ng Visayas. Meron pa pong tanong. Kung wala na po, maraming salamat po. Yan po ang briefing
update po sa Pag-asa, kaugnay po ng bagyong Yolanda at habi po ng Pag-asa. Bukas po ng umaga, alas 10 ng umaga, inaasahang nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Yolanda, pero napanatili pa rin po nito ang kanyang lakas na 215 kilometers per hour at may bugso na 250 kilometers per hour. At mamayang gabi, inaasahang ito po ay nasa West Philippine Sea at dahil nga po sa ito inaasahang bukas lalabas na dahil sa amihan, inaasahang hindi na po babalik itong bagyong si Amihan, pero samantala habang siya po ay nasa loob ng ating bansa ay inaasahan pa rin po ang mga malalakas na pag-ulan, kaya pinapayo pa rin po sa ating mga kababayan ang iba yung pag-iingat at pagsunod sa mga binibigay po sa kanilang mga babala, no? Lalo na sa mga lugar kung saan nagkaroon na posible magkaroon ng mga landslide at flash flood, ay pinapayuhan po ang ating mga kababayan na sundin po ang mga binibigay sa inyong warning ng mga namumuno sa inyong mga lugar, ang PDRRMC at ang mga local government units, at gayon din po ay importante na tayo po ay maging alerto sa lahat ng pagkakataon.